Philippines, and a good day all over the world. Bago natin simulan ang ating pag-usapan, I am Kuya SMB Vlog. Ating pag-uusapan, Ansing kumukuha ng lakas ng loob kung bakit nagagawa niya kung anumang hinihingi niya kay Daddy Frankie. According pa sa mga chismis, kulang pa daw yung mga hinihingi niya sa bayad na lagi siya kasama sa pagbablog ni Daddy Frankie. Bago natin pag-usapan ang ating talakayan ngayon, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Again, ulitin ko po sa inyo, atin to. Ngayon mga ka-Daddy's Frankie, ating pag-usapan regarding po doon sa mga hurub-hurub sa labas kung bakit nagagawa ni Ansing. Wala siyang pakialam kung sino man ang mga ayaw nito. Ang importante, nagawa niya ang kanyang paghingi kay Daddy Frankie. Dahil sabi pa nga niya noon, ang laki-laki na nga ng followers, subscribers ni Daddy Frankie. Tapos ganyan pa ang pinapakita niya. Doon natin masusukat mga ka-idol na kapag nakikita ni Ansing na nakaharap ang camera sa kanya, huwag mong asahan the following day may request yan kay Daddy Frankie. Kasi nga sabi niya na may pera. Nakakahiring-hiring siya sa labas na may pera sa social media. Paano naman yung party ko na in-involve nyo ako sa pagbablog? Tingnan nyo, lahat ng mga reactor mo, Daddy Frankie, ako ang bida. Ganon po mga ka-idol, kung bakit ganon ka tindi, ang ginagawa ni Ansing laban kay Daddy Frankie. Dahil, paano ako? Lagi na lang si Oliver. O nandun yung point na si Oliver ang beneficiary. Siyempre, hihingi rin daw. Siya nagbayad na pala kung nandun sa video. Paano naman ako nandun yung pagbumukha ko, di ba? So, ganun po, doon na lang po tayo mga ka-Daddy's Frankie magbase kung bakit nagagawa ni Ansing na walang nagagawa na sing diretsuhan ang paghingi kay Daddy Frankie dahil doon pala siya kumukuha ng lakas ng loob dahil lagi daw siya na-involve sa pagbablog. Total, may views naman daw kung siya ang bida. O ang talino pala ni Ansing So humihingi. Kung ano man ang mga nagawa ko, yung pagkuha ng hollow blocks, pagkuha ng simento, panghingi ng yero, kung susumahin po natin, kulang pa yun. Bayad bilang isang actress sa channel ni Daddy Frankie. Kung may mga idea kayo mga ka-idol, kung may mga opinion kayo, please comment section below. Sang-ayon ba kayo sa nasa isipan ni Ansing na magpapabayad siya kay Daddy Frankie kung lagi siyang kasama, kung nakaharap sa kanya ang kamera punto por punto? Dahil alam ni Ansing na sa likod ng pagkakamera na yan, may pira. Yung po, mga ka-Daddy's Frankie, yung point ni Kuya SMB. Why na doon nagsimula? Siguro may nakachismis yan. Kasi alam naman natin si Ansing medyo maritis din, Doon niya nagsimula sa labas, nakakahiring-hiring yan. Di ba naalala nyo? Nung pumunta siya sa shelter, humingi siya ng pera para kay pera kay Oliver. Di ba?
Lagi niya nami-mention doon subscribers. Dahil alam naman natin na si Ansing Tuso. Siyempre, binablog yung aking kapatid, binibidyo yung aking kapatid, may pera yun eh. May katumbas na kakibat na pera yun. Siyempre, hihingi ako. Diba? Yung mga ganun. So it means, may bayad na pala kapag i-content si Ansing. Mga ka-idol. May bayad. Ewan ko what do you think mga ka-idol? Kung kayo maging director, producer, magkano kaya ang talent fee ni Ansing? What do you think mga ka-idol? Kasi parang pinapalabas na kulang pa ang mga binibigay ni Daddy Frankie sa akin, yung paratang nila sa akin. Tas grabe din bumanat yung mga reaktor ni Daddy Frankie sa akin. Hindi man lang nila iniintindi yung aking side. Kung may pinaghuhugutan man ako. Di ba yung mga ganong eksena? Ako yung hinuhugutan ko yung aking talent fee. Na kung saan may video si Daddy Frankie, nandun ako. Lagi nandun ang aking mukha. Lagi nandun ang aking face. Bisaya man SB ang face. Naging kulang na lang sa akin yung gawin akong billboard. So ganun po. So alam naman ng karamihan na kapag ang mga charity vlogger mag-video yan, may katumbas na salapi. Siguro doon si Ansing kumuha ng lakas ng loob na wala siyang pakialam kung sino kayong mga pilat importante. Makuha kong aking share. May karapatan bang manumbat si Ansing kay Daddy Frankie sa kanyang mga naitulong sa channel ito punto por punto? Bago po kayo magbigay ng opinion reaction, don't forget to like and share. Sa mga hindi pa nakasubscribe ng ating bagong channel, Kuya SMB, subscribe na para hindi tayo maiwan ng ruro. So, ganun lang po doon yung point ni Kuya SMB mga ka-idol. Kasi ang iba, nakakasiguro mga ka-Daddy Frankie, nakakahiring-hiring yan sa labas. Pinagdadamutan ka ni Daddy Frankie, marami pang mga reason, dahilan, babla, ikaw pa ang masama. Nasaan yung talent fee mo? Nasaan na yung bayad mo na lagang kasama sa pag-video ni Daddy Frankie? While si Oliver, walang sapayan niya dahil may as beneficiary. Di ba? Pagbibideo kay Oliver, may katumbas, house, bahay, ginawa ng bahay. Sabi naman natin, kahit ako hindi beneficiary, paano ako? Paano siya? Kasi siya nang nangangailangan. Porket hindi ako beneficiary, wala akong habol. Yung ganong mga essay na mga idea na mula sa isipan ni Ansing. Kasi umiikot-ikot yan eh. Kasi di ba kapag ang tao tuso, naku, maraming iniisip yan. Totoo po yan. Maraming iniisip. Baka balang araw, yun ang isumbat ni Ansing kay Daddy Frankie. Sis, kulang pa yung hollow blocks na pinagkakait mo sa akin. Tapos ginisa nyo pa ako sa social media. Nasaan na Daddy Frankie yung talent ko? Nasaan? Kasi kailangan ko na maparenovate ang aking kusina. Sa iyong mga opinion mga ka-idol, may karapatan ba si Ansing humingi ng bayad, any amount, o talent fee ni Ansing pa kay Daddy Frankie? Kasi ilang video ni Daddy Frankie nandun yung mukha ni Ansing nakangutaw.
What do you think, mga Kadadis Frankie? Please comment section below. Kasi baman kuno si mga iba, si Oliver, si Inida, Binividyo. Okay lang kuno yun kasi wala nang okay lang daw yun kasi nga may mga binibigyan ng bahay. Siya. Di ba sabi ni si Daddy, actually, alam mo naman, Ansing, si Daddy Frank, hindi yan, hindi yan tuso. Hindi yan manggagamit na tao. Di ba sinabihan ka noon, tutulungan ka. Tutulungan ka, pero wag naman makisabay kay Daddy, kay Oliver. Kasi pinapriority nga si Oliver, Dahil ikaw nga nagrereklamo nga, nagsisikipan na kayo doon sa loob ng bahay sa isang kwarto. Tapos ganyan pang gawi ang attitude mo. Ayun ang naman po, hindi ko ni Daddy Frankie na mapabilis ang pagtayo ng bahay para si Oliver maka-transfer na, makalipat na sa bagong bahay para ang iyong pamilya makalipat na sa ibang kwarto at hindi ka na magrereklamo. Ganun lang po doon, Ansing. Hindi naman ibig sabihin na idididma ni Daddy Frankie kung ano ang naging papel mo sa kanyang mga naging vlog. Kasi hindi naman po yan tuso at hindi yan manggagamit. Marunong din yan tumanaw ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa kanya, lalo sa pagbablog. Na isa ka rin na naging karakter ng kanyang pagkukontent. Ganun lang po doon. Miguel Love shoutout ko OFW. Sa mga mula sa Europa, Antarctica, Timog Amerika, Hilagang Amerika, and of course, mga taga-Japan na maraming sumusuporta kay Kuya SMB. Maraming salamat. Di ba na malaom-laom? Ganun lang po doon mga ka-idol. Salamat sa pagmamahal nyo kay Kuya. Isisingit lang po natin ito mga ka-idol. Salamat sa pagmamahal nyo kay Kuya SMB. Dahil po sa inyo, patuloy ang ating arangkada sa pagsisiwalat ng mga balitang pisdak. Pisdak talaga SMB. Na tungkol sa mga nangyayari. Sa the main action. At main action talaga SMB. Dito po sa loob ng Daddy's Frankie community. Big love shoutout anay nakon kasi yung mga waray noon ng mga OFW kasi kung mga Bisayan on Ilonggo, maupay nga adlaw, maupay nga udto, maupay nga aga, iyo nga tanan. Tagalog lang po tayo kasi iba mga from Pangasinan, Ilocos, hindi naman nila maunawaan yung waray language, right? So, pag-Tagalog po tayo. Kahit yung ating Tagalog medyo kaliwa naman, kanan, kaliwa, sige, bahala, at least makarating doon. Ganun lang po. Kaya humingi pa ako pamin sa mga Daddy's Frankie community sa aking Tagalog, kasi medyo kulang, may sobra naman, may kulang. Kasi I'm not pure Tagalog. I am waray. I am from Leyte. Mga taga-Bisaya dyan. Maayong udto. Kuya na malaom-laom. Okay, we go back our content. Siningit ko lang po yun, okay? So, ganun lang po doon yung point ni Kuya SMB kung bakit saan kumukuha ng lakas. Si Ansing. Hindi man sinasabi ni Ansing sa harapan-harapan ni Daddy Frankie na ganung way, pero nararamdaman natin. Nararamdaman ng karamihan na alam ng karamihan kasi tuso yun kapag tuso ang tao. Yun po ang punto po niya. Baka sabihin niyo, kulang pa yung inano mo sa akin, tapos ganyan ka pa sa akin. Kaya siguro isa rin po yun ang naging dahilan ng yung word na nakapagbitiw siya ng salita, ngawa ka ng ngawa, na doon grabe ang gigil ni Daddy Frankie na malapit niyang hindi pala sapakin, malapit na hindi niya makontrol ang sarili. Pero kung naging lalaki po yun, sasing baka masapak na ni Daddy Frankie. Mabuti na lang naging babae, kung naging lalaki na kung baka nasapak na. Pero kung naging lalaki, siguro yun, mabait yan. Mabait siguro yan. Or else, mahirap na i-mention po. So yun po mga ka-Daddy's Frankie, yung ni Kuya SMB na doon si Ansing kumukuha ng lakas ng loob dahil nasasama siya sa mga videos.
Yun po, for my opinion, ikaw po ay SMB, lahat naman po tayo may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang obserbasyon sa nangyayari sa loob ng pamilya ni Oliver. Kayo, kung may mga opinion, reaction, really please comment section below. Dahil yun po ang nabibigyan kong pansin na bakit na ganyan makapag-react si Ansing? Hinahanap po yung hinahanap po mga ka-idol yung kanyang kung saan siya kumukuha, saan siya humuhugot. Kaya doon pala po mga ka-idol, doon ko na base, opinion lang ni Kuya Simbiano, doon ko na base yung na-mention niya sa pagpasok niya sa pagbisita niya sa shelter na wala doon si Daddy Frankie, nandun lang yung mga staff, yung mga team Daddy Frankie na nakapagbitiw siya doon, na-mention niya doon, marami namang pera dahil kasi milyones na ang followers at subscribers. Di ba? So doon po natin malalaman na may knowledge din pala si Ansing. Si knowledge lang na sometimes natutulog din. Knowledge, paano manluko ng tao. Yan lang po doon, knowledge po. So wag naman ganoon. So Ansing, hindi ka nang pinapabayaan ni Daddy Frankie. Hindi naman yan hindi naman yan manggagamit na tao na hindi marunong tumanaw sa mga taong nakatulong sa kanyang ginagawa. Nandun yung point kasi nandun yung kapatid mo kailangan kang kausapin. Hindi ka naman siguro lawyer, hindi ka naman siguro reporter na kada bigkas ng salita mo, kada pagbitiw ng salita mo may bayad. Hindi ka naman siguro doctors. So, ganun lang po doon mga ka-idol. Kung si Daddy Frankie yun na lang ang tulong mo. Actually, kay Oliver yung naisasama ka sa pagbablog dahil siyempre kapatid mo yun. Kung humingi ka man ng bayad, na kay Daddy Frankie na po yun. Alright? Madepende na lang po siya. Pero alam ko tutulungan ka. Pero sinabihan ka na angan-angan kung hawaray, mag-antay. Kasi papayurti muna natin si Oliver punto por punto. Kasi kung at alam niyo mga kadadis Frankie, yung pinapakita talaga ni Ansing balang araw may yan, may banat pa yan, may banat pa yan si Ansing. So hindi natin alam kung anong mga action or aktibidad ang kaniyang gagawin sa susunod na mga araw. Kasi di ba araw-araw lagi siyang may ginagawang KSP, ang tawag doon KSP action. Kulang sa pansin na action. Gusto niya na lagi, may gagawin siya na mapansin siya ng lahat. So, ganun lang po doon. Lalong-lalo na nilalagyan siya dito ni Daddy Frankie ng camera. Every lagay mo Daddy Frankie, dito camera sa akin. Magbabayad ka niyan ng aking talent fee. Agoy, talaga ba? Humingi si Ansing ng talent fee kay Daddy Frankie. Gusto kung si Ansing lang mag-decide, magkano ba Ansing gusto mo? Gusto mo hati na lang tayo? Talaga ba? Hati na lang daw mga ka-idol. Grabe naman to si Ansing. Na malaom-laom. So, alam mo na, for me, so, nandoon yung word na, nasasali naman ako sa mga videos. Bakit wala akong sahod? Yung mga hinihingi mo, yung 20,000 na binigay sa iyo, sus. Mabuti nga, in case kung mga nasa television ka, sa network ka, may kukuha kayo sa iyo na talent, kagaya ng mga artista ba, ang tawag mo sa kanila? Mga actress. May kakayahan ka ba na i-level sa kanila kay Bia Alonso, kay sino ba yung mga artista ng mga sikat ngayon? Huwag naman ganon. Yes, you have a point, pero yung siyempre nakakahingi-hingi ka rin naman kay Daddy Frankie. Ninakawan mo kay Oliver eh. So ganon lang po. Wag na pong bigyang pansin kung nasasali ka man sa mga videos ni Daddy Frankie. Di ba nagbibigay-bigay rin naman si Daddy Frankie sa iyo? At actually, nagagawa lang naman po yun ni Daddy Frankie, hindi ibig sabihin na
tinarget ka talaga. Ikaw ang sinadya. Ha? Nilagyan ka lang ng microphone dito para makarinig ng karamihan din kung ano talagang mga ginagawa mo, anong mga hakbang para makatulong sa iyong kapatid, nag-uusap po ng mga ganung bagay, mga informasyon, at least marinig naman lang ng mga nag-sponsor kay Oliver sa paggawa ng bahay. Doon lang po doon. Papayag ba kayo mga ka-idol na magbibigay si Daddy Frankie ng talent fee kay Ansing kapag si Ansing ay laging kasama sa video ni Daddy Frankie sa kanyang pagbablog? Punto por punto, please comment section below. Ganun lang po doon yung point ng karamihan mga ka-idol. Again, this is my opinion of Kuya SMB. Pinag-uusapan ni kung saan humuhugot, bakit nagagawa yun ni Ansing na wala siyang pakialam, hindi siya nahihiya kung ano man ang ginagawa niya doon sa poder nila ni Ansing sa kanyang pamilya. Siguro ako for me, yun lang siguro ang kasi kagabi nag-isip ko, saan kaya kumukuha si Ansing ng lakas ng loob? Mahina naman ang loob ni Ansing. Doon pala. Doon ko natanto, doon ko napansin, this is my opinion, na doon si Ansing kumukuha ng lakas ng loob na lagi siyang na-involve sa mga videos na siguro alam ni Ansing, nakakakurub-hurub sa labas, na nadadami siyang kanyang pagkatao, pati mukha, damage na rin dahil sa mga ka-edit-edit. So ayan, na siguro nakahiring-hiring sa labas, bakit wala ka? Lagi ka naman na-involve sa content ni Daddy Frankie. So, ganun lang po dun mga ka-idol. Well, yung iba kung kapag ang iba in-invite, on cam agad, pera agad. Ano yung mga ganun? Sa mga artista yun mga artista, yan sing tanong, artista ba Sansing? Diyan lang siya lang ang naging background ni Oliver. Para kahit paano maging makulay ang kwentong paggawa ng bahay ni Oliver. Punto. So, ganun lang po doon mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB na doon talaga humuhugot si Ansing na kung bakit nagagawa niya yun sa kanyang kapatid. Pero hindi naman tama din po yung kanyang ginagawa na emergencies. Binibigyan si Oliver, tapos kukunin. Yung para kay Oliver, kukuha siya. Yun ang mali po niya. Kung dapat sinasabihan na si Daddy Frankie na, yung aking talent fee, sana. Sayang yung aking lipstick na pulang-pula yung labi ko kapag nag-uusap tayo. Nasaan na? Para mapipili ko rin ng eyelashes. Talaga. Eyelashes sa eyebrow para pabighanin naman ang aking asawa umay na. At saka bibili rin ako ng pabango. Kasi hindi na ako in-iskora ng aking asawa kasi ang amoy ko, amoy hollow blocks na talaga. Amoy hollow blocks tsaka amoy simento. Baka makahanap pa yan mas mabango sa akin. Yung mga pabangong porsilanang pabango talaga, isang amoy ng lalaki, ako mabibighani ka. So baka yun ang inaano niya ni Ansing na gusto na talaga niya siguro hindi lang nakakapagsalita. Pero yun ang parang nagsasign na siya. Yarno na ako. Kailangan ko na ng pabango. Pero nag-apology siya sana. Ang apology niya tuloy-tuloy na hindi na po siya madadali pa sa sunod ng mga any issues na hindi na makakasira sa kanyang pagkatao. Dahil sa ngayon, sirang-sira na siya. Sira na siya nasira siyang pagmumukha niya dahil sa kay-edit nga at saka yung pag-karakter, pangugali at dignidad, reputasyon ng kanyang pamilya nasira na din dahil sa kanyang ginagawa. So ayan mga ka-Daddy Frankie. So this is my final reaction ni Kuya SMB. Kung saan humuhugot si Ansing ng lakas ng loob na parang feel niya na nagpapapayad. Nararamdaman papakita ng motibo na nagpapapayad siya sa kanyang talent fee. Siguro kung magkano ang talent fee mo, Ansing? Baka sabihin 1,000
100,000? Agad talaga ba? Oo, so mas malala ka pa pala sa Dr. Ansing. Naman. Di ba? So, ganun po mga ka-idol, why na siguro nagagawa ni Ansing yun dahil because of sa kanyang mga na, naitulong sa channel, sa pagbablog ni Daddy Frankie. Lalo so kinakausap siya. O umiiyak pa, naging best in actress pa talaga siya, ha? Dahil nagigil daw siya, na-stress daw siya dahil ayaw ni JJ yung nangyari yung mapagtayo ng bahay. Oh, umiyak siya, ha? Nag-best in actress na ko, maraming award. Famous award talaga, ha? So, wag kayong tumawa. So, ganun talaga yung famous award, ha? Balang araw kasi kung maging director si SME yung magiging kitang papel na ikaw yung maging bida. Ha? Mara Clara, new generation and old version. Agad talaga ba? So, ganun po. Ha? Kaya yun po, hanggang dito na lang muna ang ating opinion, reaction regarding po sa ating obserbasyon, sa ating natatanaw, sa ating mga kung saan ba kumukuha at humuhugot ng lakas ng loob sa Ansing kung bakit nagagawa niya kay Daddy Frankie at hindi siya nahiya nito punto por punto. So hanggang dito na lang muna tayo. Sama-sama rin tayo mamayang gabi sa live. Maglalab tayo ng 1 oras lang tayo live. Huwag na tayo mag 2 oras. Kasi, baka maumay kayong pagmumukha ni Kuya SMB. Naku, lalong hindi, sira na nga. Maumay pa kayo sa pagmumukha ko. Yari na. Saan ang hustisya doon? Alright? So, ayan, maraming salamat. Bigyan shot mo kay Daddy Frankie, and of course, kay Michelle Japena, kay JC, ang kanyang asawa na sino asawa na niya? Si Marita ba? Hindi. Yung asawa niya, I forgot her name. Bigyan shoutout. And of course, sa mga sponsor, Mama, si Carrera. Oo, sana magpapalaro si SMB. Sponsoran mo naman para sa mga viewers din natin dito, ha? Magaling din si Ma'am Miles magpalaro mga kay Daddy Frankie dahil po 1,000 per winner. Ang kanyang ginagawa. So malaking tulong na rin po yan. Kahit paano nag-enjoy kayong lahat dyan at may nananalo pa. Alright? Ganun lang po doon. Kasi nga aking mga kasama mga idol, nagpapalaro din siya doon, nag-i-sponsor. But ngayon, wala pang kasing mga palaro. Hula-hula. Hula-hula. Ano ang kulay ng gilagid ni SMB? Sige, sige, ilan sila doon. Paramihan. Nahihirapan sila. Kasi hindi nila alam yung ang kulay ng gilagid ni SMB. Halimbawa yung gano'n, siningit ko lang. So anyway po, hopefully balang araw mayroon tayong palaro to do mga sponsors, kung sino mga sponsors magpapalaro tayo to put. Pwede, ano lang naman ito mga good vibes. Alam yung mga OFW. Laging stress pa nga sa pamilya, stress pa sa trabaho, tapos pagdating dito sa social media, stress rin. Ibang usapan na po yun. Hindi na po yun normal. Pumasok tayo sa social media, dapat makangiti ka man lang 1 segundong minuto. Talaga, ang pangit mo naman. Halimbawa lang, nakaganong ngiti man lang. At kahit pa paano, yung sakit ng iyong isipan at sakit ng iyong puso sa inyong inyong naranasan dito ngayon, at least mabigyan man lang ng kunting gamot. Na kahit pa paano makatulong sa iyong refresh. Ano refresh? Basta refresh. Anyway, hanggang dito na lang po na tayo mga idol. Again sa mga bagong pass, don't forget to subscribe to the channel Kuya SMB Vlogs, kay Daddy Frankie na rin. Of course, mga reactor, of Daddy Frankie, basta na vision ni Kuya SMB, magkaisa, magtulungan, para maging solido at pulido ang Daddy Frankie community. Basta na sa katwiran, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack na pack and full na full. Basic pang pangit talaga. Pack na pack and full na full. Have a good day, everyone. Ingat ka, bless. Arigato. Mabuhay po kayong lahat. Love you all, guys.